Yung po bang mga kaso na to, matibay po ba ito para matibag naman kayong mga naninindigan para sa ating bayan? Well, ang kinakaso nila sa amin ay libel at saka cyber Yes. libel, no? Yes. And they are filing it all over the country. Katulad ni Ace Barber sa Surigao, recently si Adyong sa Marawi, si Secretary Laurel Tew, no, sa Makati. Kwan po ito, these are signs na hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ang tanong ko po, Attorney Levy, paano nyo may kukumpara yung pag-handle sa iskandalo sa pork barrel noon at sa iskandalo ngayon sa flood control at maleta iskandalo? Halos pareho lang ang legal process na sinusundan ko po, ano. Ang problema lang noong panahon ni Pinoy, umasa rin kasi ako noon na matuwid na daan ang tatahakin ng gobyerno. Kaya nag-file din po ako, no, sa Department of Justice at saka sa NBI noon. At umaasa ako noon ng suporta ng national government para magkaroon ng patas na investigasyon. Pero bandang huli po ay pinili lamang nila yung kakasuhan. Out of the 14 senators, 4 lamang ang nakasuhan, no? Pero pagkatapos po niyan, yung ibang mga nangangamba na masasampahan din sila ng kaso ay naglipatan sa administration na party, yung Liberal Party. At doon na po nag-umpisa yung tinatawag nating selective prosecution dahil yung kakampi nila ay hindi na prinosecute. Ngayon naman po ay sa ombudsman ako diretso na nag-file, hindi sa NBI, hindi sa DOJ, dahil nakita ko na hindi magiging patas ang DOJ at saka NBI sa pag-iimbestiga dahil nga sa liderato na nandyan ngayon, no? Kaya dito sa ombudsman, nag-umpisa na po kami kahapon na bawat isa ay interviewin ng 7 na mga abogado, no? At tinitingnan nila lahat ng anggulo. Yan po ang tamang proseso, katulad ng ginawa namin ultimately doon sa PDAF scam noon. Ang problema lang talaga, ang gobyerno ngayon ay ginagawa ang lahat para mapigilan ang paglalahad ng mga ebidensya na ito. Ang isang indication dyan ay yung pagsisinungaling nila na di umano ay hindi kami nag-attend sa June 8 na imbitasyon ni Erwin Tulfo. Sinabi yan ni Gatchalian, ni Kiko Pangilinan, na hindi raw kami dumalo, sinayang ang oportunidad. Pero nagsisinungaling sila dahil nandoon po kami. At pagdating pa lang namin sa gate, ayaw kaming papasukin at grabe na ang radyo. Nagraradyo-radyo na yung mga security, humihingi ng paalam kay Sherwin Gatchalian at saka kay retired General Corpus, no, na sinasabing siya ang OSA ahead. Mga 10 minuto mahigit kami sa main gate. Pagdating namin sa building entrance, halos 1 oras din kaming inipit doon. Yun. Good morning, everyone. Magandang araw po at magandang araw ng kasarinlan. Kalayaan. Araw ng kalayaan ngayong araw na ito. Dahil ito yung unang pagkakataon na dumungaw si Emilio Aguinaldo sa kanyang bintana sa Cavite El Viejo na tinatawag nating Kawit Cavite ngayon. Speaking of araw ng kalayaan, sana inaasam natin na maging malaya na rin si PRRD sa The Hague. Yes. Pero ang tanong dyan, totoo bang malaya ang Pilipinas? Totoo bang may kasarinlan ang mga Pilipino? Are we truly a decolonized country and people? Magandang umaga po at mayong bungkag sa lahat ng mga Bisaya. Magandang umaga sa ating lahat. Let's say hello to Razel's dad. Hello, hello. Kay Noy P. Sneaker Kicks. Hello, third floor. Saludo sa inyo watching from San Jose, California. Ito mahilig to sa shoes.
Si Rose and Sino? Bibi. Sino? Mahilig sa shoot. Si Sneaker Sneaker Kick. Kicks. Sneaker kicks, okay. Hello, Earth to Marlon. Earth. Hindi Kay mo. Rose and Bibi, good morning, Miss Pam, Marlon, Kuyang Idil Laban. Hello. Fun fact about this kalayaan. Alam niyo bang unang alay si Aguinaldo sa Amerika noong mga panahon na yon? To be Of course. against yung Spanish, no? Tapos, believing na pagkapanalo or pagkatapos ng lahat na yon, igagrant tayo ng soberanya ng Amerika. Pero hindi nangyari yon. So, why are we now, why is Bongbong Marcos with the US at hindi niya pinaninindigan na meron dapat tayong solong foreign policy? Sige, Diba? Pam, bago ko sagutin yan, sinabi mo na rin naman, Pampa, ano pinagkaiba ng kasarinlan sa kalayaan? Ang kasarinlan po, tumutukoy sa soberenya ng isang bansa o estado. Samantalang ang kalayaan ay tumutukoy sa pagiging malaya mula sa kontrol ng iba o kakayahang magdesisyon ng sarili. Yun. Individual against the Individual. state. Yes. No. Kuya, ang fun fact mo. Na-impromptu. Fun fact? Hindi ito fun fact, no? Paano nyo maihahambing yung kasarinlan at kalayaan ng isang bansa sa konteksto ng magkarelasyon, halimbawa mag-asawa? Yung pag kayo ba ay kasal na, pag kayo ba ay kasal na, meron ba kayong kasarinlan bawat isa? Malaya. Meron ba kayong kalayaan bawat isa? At kung ikaw ay isang Pilipino, ikaw ba ngayon ay, ang tawag dito, bilang Pilipino, kailangan ba na makipag-usap at makipagkaibigan ka sa mga bansa, no, na may mga influensya sa iyo at baka magsiselos yung asawa mo? Pwede ba yon? It depends. Ako bilang Masyadong ano yung bansa kasi mag-asawa. Yung bansa, maliban na lang kung si Mrs. merong afam. Kasi tungkol sa mag-asawa to, di ba? Maliban lang kung si Mrs. merong afam. Yung malaya, kalayaan ng mag-asawa, kalayaan ni Mr., kalayaan ni Mrs., depende. Kasi merong hangganan yan at merong borderline. May tinatawag na hanggang saan lang dapat lumabas si Mrs. Gusto niya mag-shopping, gusto niya makipagbarkada, chika-chika, gusto niyang, alam mo yun, kasama yung mga classmates o ka-office mates. Ganon din si Mr. Depende rin sa kalayaan niya. Yung limitasyon, alam natin yung limitasyon natin na hindi siya makakasira. Yung lahat ng gagawin ng mag-asawa, mapa Mr. Mapa o Mrs., hindi siya makakasira sa dignidad o respeto, pagmamahal ng mag-asawa sa isa't isa. Yun. ako siguro Welcome po naman- sa great conversation. Hindi, ako yung in general yung kalayaan, regardless kung ikaw ay nasa loob ng isang relasyon pang romantiko, pamilya, sa kaibigan, siguro yung kalayaan na you do not lose your individuality and personality, yung hindi ka madidikta ng mga kasama mo o ng kung sinong kapareha mo na dapat ito ka lang. You have to keep yourself and you have to you don't need to be selfless. You do not need to lose yourself. Ganun lang siguro, no. Para manatiling malaya ka, you can express yung expression either sa pananalita yan, pananamit yan, sa ayos yan, sa creativity mo. Parang ganun, di ba? Tama, Pam, you don't need to be selfless, pero you need to be limitless. Kasi alam mo dapat yung limitasyon. Limitless, you mean to say, wala kang limit. May limit. You need to abide by certain limits. Depende sa anong klase ng relasyon. Tama, Kaya ngayon, kung ano makakasira. at balikan natin yan, yung limits na yan. Mukhang naubos na ang pasensya ng mga Chino. At sinanksyon na si Gibo Chodoro at yung mga pamilya niya. They are already banned, no, from going and traveling to mainland China, Macau, and Hong Kong. Oh.
Final Oo. na ba yun, Kuyang? Ay, naano yan, nabasa ko kanina pero hindi ko nabasa yung I read it in the official website of the Chinese Foreign Ministry. What And if? it has been reported on the western leaning South China Morning Post. Mga kababayan, yung South China Morning Post kasi, it's actually an anti-China, anti-mainland outfit, no? Pro-West yan, pro-America yung South China Morning Post, and they were the ones reporting it, no? Baka Oh, CIA ano? funded din to. Baka din, no? Yung NED. Mm. Pero anong epekto nito kay Gibo as public servant ng bansa? Well, una, remember, meron siyang Marlon, di ba? Meron siyang connection doon sa isang mining company, yung Sagittarius Mines. Yeah. Kung Na kung pangalan saan, niya nakalista. yes, no, kung saan ang kanilang customer ng mga mining ores na minerals na dinideliver ay China, and I think if I can remember it right, parang Chinese din yung mga investors noon, no? An investor group, no? Ay parang may-ari din, no, ng Sagittarius Mining, at hindi din pa natin alam, no? I hope Sasrugando Sasot, no, can dig deeper into this into this business network of Gibo Teodoro. So Is it pero likely? pero ang interesting dito, Pam, binana ng China si Gibo at pamilya niya. Ang Amerika naman kinancel yung US visa. Even the diplomatic visa and the non-immigrant visa, the tourist and business visa of Martin. Mm. So ibig sabihin, we are right smack in the middle of these two superpowers. And ibig sabihin yan, Kuyang, kapag nag-rant sila, they can do anything. Ibig sabihin, anong himas ang gagawin ni Bongbong dyan? Kung wala tayo sa eksena ng mga individuals concerned, no? If it's a government or country-to-country dealings, see who has the upper hand? Yun na nga. Sino yung may upper hand, and then sino yung luluhod lang, aamen lang, 'di ba? Una, ano meron sa dalawang ito kay Martin sa kay Gibo? Pangalawa, yung implikasyon nito tatagos to kay Bongbong Marcos. Kasi si Gibo ang Defense Secretary ni Bongbong Marcos. Siya ang alter ego. Usaping patanggulang panlabas na yung pag-uusapan o tanggulang pambansa ang pag-uusapan. At si Martin, talagang pinsan ng isang Bongbong Marcos. So may tama ito kay Bongbong Marcos. Ngayon, kung ano man ang dahilan ng pagbaban sa kanila, dapat malaman at dapat ihayag ng gobyerno kung wala rin silang tinatago na nalalaman hinggil kay Gibo Teodoro at kay Martin Romualdez. And what does it also mean pagdating sa business dealings na meron si Gibo? What if meron siyang mga accounts doon, meron siyang, 'di ba? Meron siyang ingat yaman sa China nakabase, 'di ba? Ano 'yon? Frozen din ba 'yon or 'di ba? Yung mga ganyan. Parang ganun din kasi part ng sanctions regime 'yan no? Ibaban ka at hindi ka makakapasok at yung mga pero pag meron ka mga business interest, meron ka mga assets diyan, i-freeze yan. Oo. Dapat malaman yan, no? Dapat makipag-ugnayan diyan yung pamahalaan ng Pilipinas sa pamahalaan ng China. Kasi unang-unang dapat malaman diyan kung yung pinag-uusapan natin, yung binabanggit nyo na negosyo ni Gibo Teodoro. Nakasad ba yan sa kanyang salin? Nakadeklara ba yan sa kanyang salin? Kung hindi nakadeklara yan, may pananagutan ang isang Gibo Teodoro. Dito rin natin masasabi na dapat hindi ka nakikipag-away sa mga kaalyado mo. Ay yung mga potential na magiging kaalyado mo. Lalo na ang China, kapitbahay lang naman ng Pilipinas. 'Di ba? Ano ang ginawa nila? Binatikos nila si PRRD at sinabing, pro-China ka kasi.
'Di ba? Ganun ang ginawa. Pero hindi ikaw ngayon na Bongbong Marcos, you're so all out in saying na against ka sa ginagawa nila diyan sa South China Sea, against ka sa kanilang pananakop diyan sa mga teritoryo na atin naman at kiniklaim natin na marami ding nagki-claim. So how do you now handle it? Do you say loudly na we are against you and we should fight? Hindi. Tama kasi yung ginawa ni PRRD. Madiplomatiko niyang ginawa. Para sa pagkakataon na kailangan mo ng tulong, pwede kang kumatok na wala kasi akong ulam ngayon, baka merong kang sobra, merong kang konti. O di ba? Halimbawa, aalis ka Marlon ng bahay, magbibiyahe ka, sasabihin mo sa kapitbahay mo, wala po ako, mawawala ako, pakitingnan-tingnan lang po, wala po akong inaasahang bisita. Di ba? Eh di si kapitbahay mo ngayon, friendly kayo ngayon. But it doesn't mean to say na BFF kayo. Pero kung merong ganyan na magalang na pag-approach at magalang na pakiusap, edi gagawin ninyo, pabor ninyo sa isa't isa yon. Pagdating na yung kapitbahay naman ni Marlon ang humingi ng pabor sa kanya, ibibigay din ni Marlon, ibabalik niya. Ganon ang ginawa ni PRRD. Tama. Tingnan mo yung ginawa ng Vietnam. Ang tawag dyan is bamboo diplomacy, no? Flexible but strong. Anong ginawa ng Vietnam? Bloody yung history with China doon sa territorial dispute nila doon sa Paracel Islands, no? Ilang nangamatay ang mga Vietnamese doon, pero nagkasundo rin sila na ipagpaliban mo na yung dispute na yan, mag-cooperate tayo. So anong ginawa nila? Nag-cooperate sila for energy exploration, no? Pero hindi iniwan ng Vietnam ang Amerika. One of the biggest provider of products, no, and outsourced products of the American tech firms is Vietnam now. That's why China +1, the +1 being Vietnam. And then the Vietnamese also engage with the Russians. Yung kanilang oil exploration, ang ginagamit ng mga technology at equipment ay Russians. Vladimir Putin in 2024 ata no June or parang ganong mga buwan bumisita sa Vietnam, 'di ba? So dapat ganun yung independent foreign policy. Di ba? Takang-taka nga tayo, whatever. Kasi isa sa pinalakpakan nung nangangampanya siya, ang sinabi niya na ang kanya magiging foreign policy is friends to all, enemy to no one. Hindi ba't yan din naman na nakapagpabago sa take ni Sas Rogando, sa pagsuporta niya kay Bongbong Marcos, yung foreign policy niya? Because it was important as an international foreign policy expert, no? International relations expert, yan yung kinonsider ni Sas noon. Actually, ang marami din tanong natin, if we focus dito sa ating bansa, no? Sino-sino ang mga nakikipaglaban para sa kalayaan ng Pilipino? Alam natin, bawat isa sa atin, ang aim, ang gusto ng puso natin ay maging malaya tayo sa mga panunupil, no? Yung hindi pagpayag na tayo expressly makapagpahayag ng hindi natin pagsang-ayon sa mga polisiyang hindi malaya para sa atin, yung mga dissent na alam natin na mali ang direksyon nilalaban natin. Makikita natin yan na sa ngayon ang parang rallying figure natin ng mga yung makuha natin yung sagot na yan, nakikita natin sa grupo ng mga sundalo na alam mo yon na hinaharas ngayon. And when we say sundalo, sana sa buong kasundaluhan at of course doon sa mga kaibigan natin na former soldiers na lumalaban. Diba? Kuya, you want to introduce our guest for today? Medyo inaayos lang ang camera. Ay, attorney, nasilip na kita, maayos na yan. Medyo itaas. Sige po, tignan natin mamaya pagsampa ninyo. Yes, kuya? At ang ating panauhin ngayong umagang ito, no, ay nagsasalamin sa pinag-uusapan natin na totoong kasarinlan at totoong kalayaan. Kalayaan sa mga kurakot na mga opisyal, kalayaan sa pagiging bulag, pipi at bingi ng taong bayan. At walang iba yan, ang hinahangaan at napakatapang na abogado, legal counsel to the brave 18 former Marines and former AFP personnel. Walang iba kundi si Attorney Levy Baligod.
yung tatlo na magigiting. Maganda ang umaga Ayan, pagka nakikita ko po kayo. Magandang umaga, Attorney Levy. Good morning sa iyo. Ang ganda naman ng iyong background. Pero Attorney Levy, bago ang lahat, given all this ng mga events na meron na nakapalibot sa inyo, pananakot, harassment, kaso right and left, up and down, di ba? Nandyan pa yan. And yung mga insulto, kumusta po muna ang isang Attorney Levy Baligod kasama ng ating mga kaibigan na kasundaluhan? Alam niyo po yung mga nabanggit niyong mga harassment ay normal po sa mga sirkumstansya ngayon. Napagdaanan po yan ng mga ninuno natin na nagsakripisyo din para magkaroon tayo ng isang bansa na nararapat sa mga Pilipino. Haharapin po namin yung mga kaso na yan. Normal po yan sa ginagawa natin ngayon. Yung mga inaakusahan natin ay gagawa rin ng paraan para tayo po ay mawalan ng lakas ng loob na ipagpatuloy yung ating ginagawa. Attorney, sorry Marlon, yung po bang mga kaso na to, matibay po ba ito para matibag naman kayong mga naninindigan para sa ating bayan? Well, ang kinakaso nila sa amin ay libel at saka cyber libel, no? Yes. And they are filing it all over the country. Katulad ni Ace Barber sa Surigao, recently si Adyong sa Marawi, si Secretary Laurel Tew, no, sa Makati. Kwan po ito, these are signs na hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Bakit ko po nasabi yan? Yung mga nagfa-file po ng kaso sa labas ng Quezon City ay hindi po nila nababasa yung Article 360 ng Revised Penal Code at saka yung mga decisions ng Supreme Court katulad ng Agbayani versus Sayo, Chavez and People versus Court of Appeals, na kung saan kung ikaw ay isang public official at ikaw ay nagreklamo ng libel or cyber libel, dapat i-file mo yan sa office ng city prosecutor kung saan located ang iyong opisina, no? Ang opisina ni Adjong sa Quezon City, sa Batasan, dapat dito sa Quezon City, no? Si Barbers sa Surigao, dapat po yan sa Quezon City. So binibigyan ko na po ng tip ang kanilang mga abogado na gumawa ng reklamo na nag-file sa lugar outside of Quezon City. Pati si Benny Abante, nag-file siya sa City Prosecutor of Manila. Wala pong jurisdiction ang mga piskalya na nasa labas ng Quezon City. Yung pong kay Representative Garin, saan po final yun? Sa DOJ, no? Oh. Yung DOJ kasi, yung National Prosecution Service main office, meron naman silang jurisdiction, no? Sa applicable sa buong bansa. So pwede rin sa DOJ proper. Tama. Marlon? Attorney, bago ko yung unang tanong ko, maraming salamat, Attorney. And saludo po ang sambayan ng Pilipino sa ipinakita niyong katapangan. Una kayong nakilala ng mga kababayan natin, yung pork barrel scam. Ang tanong ko po, Attorney Levy, paano niyo may kukumpara yung pag-handle sa iskandalo sa pork barrel noon at sa iskandalo ngayon sa flood control at maleta iskandalo? Halos pareho lang ang legal process na sinusundan ko po, ano. Ang problema lang noong panahon ni Pinoy, umasa rin kasi ako noon na matuwid na daan ang tatahakin ng gobyerno. Kaya nag-file din po ako, no, sa Department of Justice at saka sa NBI noon. At umaasa ako noon ng suporta ng national government para magkaroon ng patas na investigasyon. Pero bandang huli po ay pinili lamang nila yung kakasuhan. Out of the 14 senators, 4 lamang ang nakasuhan, no? Nakulong yung 3. Yung 25 naman na congressmen, no? Pero pagkatapos po niyan, yung ibang mga nangangamba na masasampahan din sila ng kaso ay naglipatan sa administration na party, yung Liberal Party. At doon na po nag-umpisa yung tinatawag nating selective prosecution
dahil yung kakampi nila ay hindi na prinosecute. Ngayon naman po ay sa ombudsman ako diretso na nag-file, hindi sa NBI, hindi sa DOJ, dahil nakita ko na hindi magiging patas ang DOJ at saka NBI sa pag-iimbestiga dahil nga sa liderato na nandyan ngayon, no? Kaya dito sa ombudsman, nag-umpisa na po kami kahapon na bawat isa ay interviewin ng 7 na mga abogado, no? At tinitingnan nila lahat ng anggulo. Yan po ang tamang proseso, katulad ng ginawa namin ultimately doon sa PDAF scam noon. Ang problema lang talaga, ang gobyerno ngayon ay ginagawa ang lahat para mapigilan ang paglalahad ng mga ebidensya na ito. Ang isang indication dyan ay yung pagsisinungaling nila na di umano ay hindi kami nag-attend sa June 8 na imbitasyon ni Erwin Tulfo. Sinabi yan ni Gatchalian, ni Kiko Pangilinan, na hindi raw kami dumalo, sinayang ang oportunidad. Pero nagsisinungaling sila dahil nandoon po kami. At pagdating pa lang namin sa gate, ayaw kaming papasukin at grabe na ang radyo. Nagraradyo-radyo na yung mga security, humihingi ng paalam kay Sherwin Gatchalian at saka kay retired General Corpus, no, na sinasabing siya ang OSA ahead. Mga 10 minuto mahigit kami sa main gate. Pagdating namin sa building entrance, halos 1 oras din kaming inipit doon. At habang nandun kami, binulungan na po ako ng staff ng Senado na ang ginagawa ngayon, sabi niya, "Sir, ang ginagawa ngayon sa plenary hall ay consultative meeting, hindi na hearing," sabi nila. At ito ang sinabi, no, "You need not attend." Kaya nung sinabihan po ako ng ganon, ay nag-isip ako na, sige, kung ayaw nyo kaming pakinggan talaga, mag-press con na lang ako kay Senator Padilla. Kasi hinanap ko si Senator Cayetano, ang sabi sa akin, hindi makapasok dahil masama daw ang pakiramdam. Wala rin si Senator Pia, wala rin si Senator Marcoleta. Kaya si Senator Robin, na miyembro ng Blue Ribbon Committee, ang nahingan ko ng pabor na kung pwedeng mag-press con nga doon sa opisina niya. At inilahad ko naman doon yung mga points sana namin na sasabihin namin sa hearing na yon. Ang una po ay yung propriety of Erwin Tulfo presiding over an investigation where he himself is being accused of malfeasance, no? And even crime. Pangit naman na siya ang inakusahan, siya ang mag-imbestiga at siya ang magsasabi kung sino ang sinungaling at sa hindi. And one danger is proved by him filing a libel and cyber libel cases against us in Pasay City. Ano ang sinasabi niya doon? Sinungaling daw kami. Ano ang patutunguhan ng investigasyon niya? Ang gagawin lamang po niya ay he will cite us in contempt for testifying falsely at ipapa-detain niya kami sa Pasay City Jail, no? Hindi naman po patas 'yon. Yung sinabi ni... Yeah, sorry, Pam. No, just a follow-up, no? When did you find out? Kasi di ba po gabi na yon na meron na po kayo na-receive na email na iniimbitahan kayo, tama po ba? But when did you find out na consultative meeting na lang at hindi siya hearing? Doon lang po sa Senate. Nandun na po kami sa Senado, yung hinihingan kami ng QR code. So, na-stuck po kami doon ng halos 1 oras o 1 oras kasi bawat isa sa amin ay magsa-sign up at saka po, medyo cumbersome yung pag-sign up dahil electronic. They need all your personal information including an identification card, pipicturan pa nila, etc. No? It takes about 3 to 5 minutes per individual. So, natagalan doon. At halata naman na ayaw nilang pakinggan kami dahil alam niyo po yung sinasabi nila ngayon na the 18 Marines daw are endangering the security of the Senate, including the senators. At ang sabi ni Senator Soto ay there is clear and present danger. Hindi ko alam kung naiintindihan po nila yung clear and present danger kasi it applies to freedom of speech, no?
Tama, no? Naghahagilap At sila yun, ng no? mga rason para hindi kami pakinggan po talaga dahil kung maalala po ninyo, pagkatapos ng press con ay sinabi ko pupunta kami sa baba sa plenary hall dahil nandun pa pala ang mga senador. So Oo. nung pababa na po kami ay bigla namang sinuspend ni Erwin Tulfo ang session nila. Kaya minarapat ko po na puntahan si Senator Soto sa kanyang opisina. At nag-usap po kami isang oras mahigit. At nagkaroon kami ng tanungan doon, ano ba talaga yung ebidensya nyo, etc. At nagsabi ako sa kanya. At oh my God, palagay ko he feels the same apprehension as the others because of the information that I shared with him. Oo. Wow. So, So- na-convince so- siya na totoo yun. Yes, Elmer. So, Attorney Levy, you're a seasoned lawyer. You're a seasoned litigation lawyer. You've been through many high-profile cases. Do we take it to mean yung nakita mo, yung body language, yung demeanor ni Tito Soto, Senator Soto, mukhang uneasy siya with what you shared with him, especially that he is also one of the senators implicated dun sa affidavit ng mga Marines? EB, with due respects, no, let me keep that for myself. And the good Senator Soto knows what we have discussed, no, because it was discussed confidentially. But let me just say this, that I revealed to him to a certain degree, not completely, what we have, including the fact that I am ready to present additional 14 individuals who were similarly situated as those of the 18 na parehong may alam sila, no? At ang sabi ko, if you are not still convinced, that I am ready to present another 7, sabi ko. Pero i-observe po natin if Senator Soto is able to convince his colleagues na they should listen to what these former soldiers have to say. Dahil what is at stake here is our national interest. And the personal interest of every senator should be subordinated by that national interest. And what is the national interest here? To finally curb corruption in the highest levels of government, no? Ang dami po kasing epekto niyan eh. Kung intindihin po natin no less than the statement of Bangko Sentral ng Pilipinas Chair Remolona, ang sinabi niya, our economic woes now cannot be solved by fiscal and monetary policies because the problem is about governance. At yan po ang problema natin. There is no more government. There is no more rule of law. There is no more decency in public office. There is no more statesmanship among our highest officials of the land, no? Imagine mo, katulad ni Kiko Pangilinan, for example, nagsasabi na siya na dapat daw ang sinasabi ng mga sundalo ay supported by evidence. Tapos ayaw naman niya kaming pakinggan para ipakita namin ang evidence. Sinasabi ni Sherwin Gatchalian na nakakalungkot, inimbitahan itong mga 18 Marines kasama si Atty. Baligod pero hindi sila dumalo. Alam na alam niya na nandun kami dahil nagre-report directly sa kanya si retired General Corpus. So, Attorney Levy, no, balikan ko lang yung sabi mo kasi kahapon pumunta kayo sa ombudsman at during the press conference doon sa opisina ni Senator Robin, sinabi mo rin, no, na ibibigay mo sa kanya yung additional list of 14 names, no, on top of the 18, no, na naisalang na nga, no. Ang tanong ng mga kababayan natin, Attorney Levy, dalawa po, no. Una, kailan ba yung susunod na hearing doon sa subcommittee ni Senator Rodante Marcoleta at kailan nyo ba ho ilalabas or gagawin yung individual affidavits ng Brave 18 at ito bang pagpunta nyo sa ombudsman ay ito na po ba yung individual affidavit na sana'y mapalabas nila?
Yes, una po ay wala pa kaming natanggap na imbitasyon galing sa subcommittee chaired by Senator Marcoleta. Pangalawa, yung proseso kahapon sa ombudsman, that is the first step in the right direction, no? Kasi noon sinasabi ni Ombudsman na Remulla na at the very beginning, noong nag-file ako sa kanya February 26, sinabihan na nila ako na after a day or two, no, na dapat individual. Ang sabi ko sa kanila, yan ang proseso sa ombudsman because yung preliminary investigation starts with a complaint, no? Nag-file kami ng complaint. And then second is for the ombudsman to verify the the reasonableness of continuing with a preliminary investigation. So, hihimayin nila yung reklamo namin, i-interviewin nila yung mga witnesses. Yan ang first step po sa ombudsman eh. Kailangan tingnan muna nila kung meron bang sapat na basehan ang complaint para ipagpatuloy ang preliminary investigation. So, kahapon lang po kami nag-umpisa sa proseso na yan. And that is the right process. And I think the first statements coming from the Office of the Ombudsman that we should submit individual affidavit is incorrect, no? Because for one, these former soldiers, meron silang common experience. So kung meron kang common experience, pwede po yan sa joint affidavit. At yung individual naman na affidavit, mangyayari po yan sa question and answer na proseso doon sa Office of the Ombudsman. Basahin din po nila yung rules of procedure ng Ombudsman, no? Attorney Levy, Attorney, ang sinasabi niyo po, Oo, Pam. sorry. Sinasabi niyo po na ang tamang proseso ay sa ombudsman. Pero naniniwala po ba kayo na sa ombudsman din isang fair playing field for you? Yeah, actually, I expressed that apprehension in front of the 7 or 8 investigating attorneys of the Office of the Ombudsman. No, that at the early stage there seems to be a prejudgment on the credibility of the 18 soldiers, sabi ko. Pero umaasa pa rin kami that the Ombudsman is an institution that can weather partisan considerations from its highest echelon, no? Yung top officials nila. I think yung 99.9% ng lawyers sa ombudsman are also patriotic at susundan din po nila ang ebidensya. Marlon? Attorney, oo. Sa isang interview kay former Congressman Mike Defensor, no, nasabi niya ron na posible na nagurgur na si Sergeant Gutesa. From your end, anong impormasyon po ang natanggap nyo? At kamusta rin ang family ni Sergeant Gutesa? Kay Mike Defensor lang din ako humihingi ng impormasyon galing kay Gutesa. Ang alam ko ay ang akala ni Mike noon ay patay na si Gutesa. Pero yung recent naman na mga informations ay buhay pa siya. Pero ang utos sa kanya ay wag nang magpakita muna, magtago muna. Pero alam ng pamilya na buhay pa siya. So hindi siya hawak ng government o ng kung sino man. Nagtatago siya. Hindi, hawak siya, no? Yung pagtatago niya ay utos sa kanya nung dating mga nagpumilit na gumawa siya ng isang recantation. Yung binawi niya, yung sinabi niya sa Senado at sa mga affidavit niya. At pinagbintangan pa niya doon na di umano ay sinuhulan siya o binayaran siya ni Mike at saka ni Senator Marcoleta, no? Yun yung nasa recantation niya. Okay. Balikan ko lang yung sinabi mo. Kuya, sundutan ko lang. Okay. Nabanggit nyo rin po nung nakaraang press con na mayroong 14 na sundalo pa ang lalabas. Sila na ho ba ang i-represent nyo sakaling magkaroon na uli ng pagdinig sa ilalim ng Cayetano Marcoleta Blue Ribbon Committee? Hindi pa ho dahil alam nyo sa nangyayari ngayon, katulad nung
pinagbibintangan kami na we are endangering the security of the Senate, no? Pangalawa, makita nyo naman yung galaw ni NBI, no? And NBI is uh, y- hindi maaasahan when it comes to honesty and impartiality. You cannot depend or rely on Matibag, no? Very obvious 'yan. At hindi lang po alam siguro ng mga kababayan natin kung ano yung mga nangyayari actually sa mga sundalo na halos araw-araw ay may nagkukunwari na naghahanap sa kanila. May naka-face mask, etc. No? Pati barangay officials minsan ginagamit para magtanong kunyari sa bahay ng kamag-anakan nila, etc. Maraming pressures, maraming subtle threats, no? Yung sinabi na lang ni Gary Alejano, yung classmate ni Sunny Trillanes na merong subtle threat, no? At marami po sa totoo lang nanggagaling sa mga private interest groups, nanggagaling sa security forces natin, yung mga subtle po, no, na pananakot, etc. Sabi nga nila, meron daw recording pa na di umano ay nanunuhol ako, nagre-recruit ako sa mga gustong mag-testify. Una, no, iklaro ko lang, masama ba na mag-recruit ng mga testigo na may kinalaman sa isang krimen na magsalita? Right. Yan nga po ang objective ng gobyerno mismo na hanapin ang mga ebidensya sa isang krimen. At kung sino man ang magtatago ng mga ebidensya na yan ay pwedeng kasuhan ng gobyerno ng obstruction of justice. Yan na nga po ang ginagawa ko na mag-recruit ng mag-testify na may kinalaman para makatulong sa paghahanap ng hustisya naman para sa pinakamalaking nakawan, no, sa kaban ng bayan. Pangalawa, sinasabi niya may recording na nanunuhol ako. Again, kung sakaling totoo na nanunuhol ako, private individuals po kami no? Wala pong krimen dyan. Pero wala pong panunuhol. Kaya gusto kong ilabas niya yung sinasabi niyang recording. Kasi sa totoo lang, meron po silang pinadala sa akin na 5 tao, na dati ring tao ni Saldico, na alam ko naman na tao nila. Pero tumawag at sinabi, "Sir, gusto rin naming sumama sa iyo." O sige, magkita-kita tayo, kako. Alam niyo po, ang unang tanong nung isa doon, ang sabi niya, "Attorney, bago tayo mag-umpisa, diretsahan na tayo. Magkano ba ang ibibigay mo sa amin?" Sabi niya. Ang loko, nagre-record, no? Kaya ilabas po nila yung recording dahil ang sagot ko po sa kanya, "Pasensya ka na dahil hindi ako namimili ng prinsipyo." Pero Kaya, alam niyo kung pain yung mga yon sa inyo? Alam niyo na po? nung una ay hindi. Kasi nagsabi sila ng kwento Actually, merong isa sa kanila na nagbigay pa nga ng ebidensya, mga litrato. Nagbigay siya sa akin ng litrato na, "Sir, kilala ko yan si Mr. Erwin Tulfo. Ito nga, picture naming dalawa sa opisina niya, sa loob mismo ng opisina ng congressman." So marami pa po siyang ibinigay. Ibinigay nga niya yung affidavit na pinirmahan niya at saka yung isang kasamahan niya para ipakita, "Sir, ito, pinilit kami rito na pumirma. Makikita mo, lukot yan dahil binibidyohan nila ako nung pipirmahan ko kaya tinapon ko pa sa kanila ito." So marami pa ho siyang binigay. Actually, may mga videos and pictures na binigay siya, no? So nung una, akala ko naman ay seryoso siya. Pero nung kasama na niya yung additional na 4, ayun po kaagad ang tanong nila sa akin, no? Magkano ba ang ibibigay mo sa amin? Kaya ang sabi ko, hindi ako namimili ng prinsipyo. Kaya malakas po ang loob ko na magsabi na ilabas ni Matibag yung recording na sinasabi niya dahil mapapahiya siya at saka yung mga planted na pinapunta niya sa akin. Mga ahente niya. Yes, Attorney Levy, no? It seems, no, hindi naman bulag yung mga tao. It doesn't take a genius or a rocket scientist to understand what's really going on. And we all know that government has been weaponized, no, against people like you, the 18 Marines, and even the Dutertes and VP Sara herself, no.
Attorney, ano yung masasabi mo doon sa naratibo nga nila na in fact accusing you na you are an armed threat on the security of both the Senate and the senators? At ang sabi pa nila nga, I think that was yesterday or 2 days ago, when the Senate website mismo was defaced. At sinabi ni Sherwin Gatchalian na it's part daw of that threat, no? Para bang nilalagyan na nila ng story arc yung narratiba na under immense security threat yung Senado at mga senador, no? So how do you deal with this now, attorney, moving forward on probably the next hearing? Kasi nga hinaharang talaga nila yung Senado at naka-work from home pa yung mga trabahante doon. Una, no, napakaraming pulis at Philippine Marines na nagsesecure ng Senate building, including its premises. Pangalawa, bawat senador dyan ay merong minimum na 5 na security detail, no? Maliban sa kanilang private security na hinire nila. Paano naman namin ite-threaten sila na pagpasok mo pa lang sa gate, kakapkapan ka na? No? Hindi kutsilyo nga, hindi pwede. Ang sa totoo lang, no, itong mga ito kasi, mga spoiled brats ang mga ito eh. Na kahit lamok ay matindi na sa kanila. Makagat lang ng lamok ang mga ito eh, matindi na ang Pabebe na. OA na ang kanilang mga magulang, no? Ewan ko sa kanila. I think it's either they are creating stories na tinatakot ang sarili nila, or it is part of their overall effort to prevent truth from coming out. Attorney Levy, yung pagpunta niyo po nung June 8, was it June 8 yung kay yung kay Erwin Tulfo na consultative meeting lang? Is that also you? At tapos doon niyo lang po nalaman na meeting lang yung ginaganap. Is that also you recognizing his BRC or Blue Ribbon Committee faction? Kaya po kayo sumipot? No, actually I was very clear about that point, no? Na we are not here to legitimize that aggregation of senators as the Senate Blue Ribbon Committee. Because as a lawyer, I understand their rules. I understand the Constitution also. Sinabi ko naman talaga malinaw na ang isa pang rason, kine-question ko yung appearance doon ni Erwin Tulfo claiming to be the chair. Dahil kung po yan it's against the basic rules of fairness, no? Na ikaw yung nirereklamo, ikaw pa mag-imbestiga, ikaw pa ang magdesisyon kung sino ang totoo sa hindi. Siyempre, alangan namang sabihin ni Erwin Tulfo na totoo yung sinasabi nyo laban sa akin. Hindi naman niya sasabihin yon. Sasabihin niya, lahat kayo sinungaling. Pero I'm sorry. Kasi nga, Attorney Levin, no, dugtungan ko lang dyan, no, na-interview kasi si Erwin Tulfo, no, at sinabi niya na willing siyang mag-inhibit at willing siyang mag-recuse. And in fact, he even said this, no, na willing siyang mag-create ng another subcommittee na katulad doon sa kay Senator Marcoleta, exclusively tututok sa flood control investigation. At ang sabi niya, baka mag-chair daw doon, ang subcommittee na yun is Kiko Pangilinan. Okay lang po. No, sabi ko nga, noong sinabi ko na I do not want to legitimize that congregation of senators and I do not want to respect Erwin as chair of that committee, sinabi ko naman na nevertheless, handa naman kaming humarap pa rin kahit nandyan si Mr. Erwin Tulfo. Walang problema yon. At ang sabi ko nga, kahit sinong Pilipino na gustong makinig sa kwento ng mga dating sundalo na ito ay pauunlakan namin. Ngayon, Kiko Pangilinan ang magpe-preside dyan. Wala pong problema, no? Abogado siya. Pero siguraduhin lang niya na maging patas siya, no? Kasi kilalang kilala rin ni sobrang magkaibigan din kasi si Kiko at saka si Saldico. And it can go elsewhere, no? Kung hindi siya magiging patas,
we will be forced also to question his independence and even integrity when that point comes. But Nabanggit niyo that is my fair warning. Alam namin na magkadikit si Kiko at saka si Saldico.